Magandang araw po sa inyong lahat, especially po kay Sir Marvin Bartolome. So, ang topic na ipe-present po namin ay tungkol sa biomass power plant. So, ang biomass power plant ay isa sa mga renewable sources of energy na ginagamit ngayon bilang alternatibo na fossil fuels tulad ng coal at oil. So, sa report na to, pag-uusapan namin kung paano ba ito gumagana at ano-ano yung mga materials na ginagamit para makagawa ng biomass energy. So una, ano nga ba ang biomass power plant? So, operates by incinerating organic materials that comes from either plants or animals. So, ibig sabihin lang nito, ang biomass power plant ay gumagamit ng mga organic materials o mga bagay na galing sa halaman at hayop bilang fuel. So, yung mga materials na to, sinusunog siya upang makagawa ng init. Ang proseso ng pagsusunog na ito ay tinatawag natin na incineration. So halimbawa ng organic materials ay mga tuyong dahon, yung kahoy, tirang pananim, balat ng mais, kahit ano pang animal waste. So imbis na itapon lang yung mga to, pwede natin silang gawing source of energy. So magandang halimbawa ito ay sa mga probinsya. So kung saan maraming rice husk o yung ipa ng palay pagkatapos ng anihan. So sa halip na masayang, ginagamit ito bilang biomass fuel para makagawa ng kuryente. So isa sa mga advantage ng biomass ay nakakatulong ito sa waste management dahil nababawasan ito yung mga basurang itinatapon. So bukod doon, renewable din ito dahil maaaring palitan o paramihin ulit yung mga halaman na ginagamit. So the burned biomass heats water into high pressure steam which spins a turbine to drive electricity. So sa part naman na to, dito pinapakita natin kung paano nagiging electricity ang isang biomass. So kapag sinusunog natin yung biomass materials, nagpo-produce ito ng matinding heat. So yung init na yon, ginagamit siya para painitin yung tubig hanggang maging high pressure steam na may mataas na pressure. So pagkatapos nun, yung steam na to, siya yung magpapaikot ng turbine. And then yung turbine, parang malaking electric fan siya pero nakabaligtad. Baligtad yung trabaho, I mean. So imbis na gumagamit ka ng electricity para umikot, yung turbine yung umiikot dahil sa steam. So kapag umikot na yung turbine, nakakonekta to sa generator na siyang gumagana or siyang gumagawa ng electricity. So halos pareho lang to sa proseso ng coal power plant. So, ang kaibahan lang ng biomass o ng organic materials, ang sinusunog niya, uh, organic materials yung sinusunog niya imbis na coal. So, halimbawa, kung may malaking biomass plant na gumagamit ng wood chips at agricultural waste, kaya nitong mag-supply ng electricity sa maraming bahay at establishment. So, ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga materials na ginagamit para makagawa ng biomass energy. So, materials used to create biomass. Una, yung crops and waste. So, produced from agricultural processing that is not used in food production. So, ang agricultural waste daw, yung mga tira o yung byproducts mula sa farming at food processing. So, hindi na sila ginagamit bilang pagkain, kaya imbis na masayang, ginagawa silang biomass fuel. So halimbawa nito yung gaya na nasabi ko kanina, yung ipa. Pwede rin yung coconut shells, sugar cane, corn, yung mga balat, ganun. So karaniwan nito nakikita natin sa mga agricultural areas. So sa halip na sunugin lang sa bukid o itapon, ginagamit to para makagawa ng energy. So dahil dito, nakakatulong din to sa mga farmers dahil nagiging additional source of income din yung kanilang agricultural waste kasi binabayaran din yun kahit pa paano. So typical crops include soybeans, sugarcane, switchgrass, algae, and corn. So marami ring specific crops na ginagamit para sa biomass production. So halimbawa, yung sugarcane, may tinatawag na bagas yun, o yung tinatitirang hibla matapos natin kunin yung mga katas ng tubo.
So, madalas gamitin yun bilang fuel sa mga sugar mills para makagawa ng sariling electricity. So, yung corn naman, pwede natin siyang gawing biofuel tulad ng ethanol. Ethanol, yung pwede natin gawin siyang ganun. So, yung algae, isa rin siyang magandang source ng biomass dahil mabilis tong dumami. Tsaka mataas yung energy content nito. So, habang yung switchgrass naman, isa siyang uri ng damo na madaling palaguin at madalas gamitin sa ibang bansa bilang biomass crop. So, sa madaling salita, yung mga crops na to ay hindi lang pangkain, kundi pwede rin gawing source of renewable energy. Pangalawa naman ay ang woods. So, firewoods, wall pallets, wood chips, lumber, recycled furniture, sawdust from lumber mills, and leftover pulp from paper mills can all be used as biomass fuel. So ito isa to sa pinaka-common na biomass material, yung kahoy. So maraming anyo ng wood materials yung pwede natin gamitin tulad ng firewood, wood chips, wood pellets, at sawdust. So halimbawa, sa mga lumber mills o pagawaan ng kahoy, maraming sawdust at wood scraps ng yung mga natitira. So imbis na itapon din, ginagawa tong fuel sa biomass plants. So pati yung mga recycled furniture at tirang pulp mula sa paper mills ay pwede rin gawing biomass fuel. So yung wood pellets naman ay compressed wood waste na ginagawang maliit na pellets para mas madaling i-store at sunugin. So isa to sa magandang paraan para ma-recycle yung wood waste habang nakakagawa pa ng energy. So halimbawa, may mga factories na gumagamit ng wood biomass boilers para mabawasan yung paggamit nila ng fossil fuels. Pinakahuling material naman natin ay yung municipal solid waste. So, products such as paper, cotton, and wool. So, yung municipal solid waste ay tumutukoy sa mga basurang galing sa mga bahay, paaralan, office, sa iba pang establishment. So kasama rito yung mga paper products, cotton at yung wool. So dahil yung mga to ay organic at pwedeng sunugin para maging biomass energy. So halimbawa, yung mga lumang papel tsaka yung karton, maaari natin siyang gawing fuel sa waste to energy plants. So sa ganitong paraan, nababawasan yung mga tambak na basura habang nakakagawa tayo ng energy or ng kuryente. Additionally, yard waste like lawn clippings, leaves, yung mga dahon can also create biomass energy. So kasama rin dito yung yard waste tulad ng tuyong dahon niya, yung mga damo, yung mga pinagputulan ng halaman. So karaniwan itong tinatapon lang pero pwede pala natin siyang gawing biomass fuel. So halimbawa, sa mga parks, yung mga subdivision, so maraming nakakolektang leaves tsaka yung mga grass clippings. So yung mga to pwede natin siyang i-process at gamitin sa biomass facilities. So nakakatulong to hindi lang sa paggawa ng energy kundi pati na rin sa paglilinis ng environment. So bilang pagtatapos sa materials tsaka ibig sabihin ng biomass power plant. So yung biomass power plant ulit ay isang mahalagang renewable energy source dahil gumagamit ito ng organic materials para makagawa ng electricity. So nakatulong to sa waste reduction, recycling at pagbabawas ng paggagamit natin ng mga fossil fuels. Before discussing the process, the working principle refers to how the system operates step by step to convert waste into a usable form of energy or properly process the materials. Each stage is important to make the operation more efficient, safe, and effective. One is the preparation. Dito muna kinokollect at sineseparate ang mga waste materials. Lahat ng nakolektang basura kailangan isort para matanggal ang metallic materials at malalaking items na maaaring makaapekto sa operation ng system. After sorting, ang natitirang waste ay dadaan sa shredding process o pagdurog ng basura into smaller pieces.
Ginagawa ito para mas maging efficient ang proseso dahil mas madali at mas mabilis masusunog ang mga maliliit na particles kumpara sa malalaking waste materials. This helps maximize the efficiency of the combustion process. 2. Combustion. After the preparation stage, the sorted and shredded waste is transferred to the combustion chamber. Sa stage na to, may sapat na supply ng oxygen para masuportahan ang proseso ng pagsusunog. Ang waste materials ay iniinat sa napakataas na temperature, usually around 1,800 to 2,200 degrees Fahrenheit, para masigurong maayos at kumpleto ang combustion process. Sa mataas na temperature na to, nasusunog ang basura at nagpo-produce ng heat energy. Ang generated heat na ito ang gagamitin sa mga susunod na proseso para makapag-produce ng useful energy. 3 is the energy generation. After the combustion process, the heat generated from burning the waste produces hot gases. Ang mga gases na to ay pinapalamig gamit ang tubig upang makagawa ng steam o singaw. Ang steam na nalikha ay ginagamit para paikutin ang turbines. Ang turbines ay nakakabit sa generators at habang umiikot ang mga to, kino-convert nila ang mechanical energy to electrical energy. Sa madaling salita, ang energy mula sa basura ay nagiging kuryente na maaaring gamitin para sa iba't ibang pangangailangan. Lastly, pollutants control. After the steam and gases are cooled, dumadaan naman sila sa pollution control process. Sa stage na to, ang mga gases ay tinitreat gamit ang iba't ibang pollution control systems na required para mabawasan ang environmental impact. Ang mga system na to ay may mga scrubbers, filters, at precipitators na tumutulong sa pag-remove o pag-reduce ng harmful gases at particles na maaaring makasama sa atmosphere. Pagkatapos ng treatment process, ang nalinas na steam at gases ay saka lamang nire-release sa atmosphere para mas maging ligtas at mabawasan ang pollution. This diagram shows the schematic diagram of a biomass power plant. Dito natin makikita kung paano kino-convert ang biomass materials tulad ng wood, chips, rice husk, at iba pang agricultural waste into electricity. First, sa fuel unloading section, dito inilalagay ang biomass fuel papunta sa boiler. Sa boiler, sinusunog ang biomass para makagawa ng heat energy. Dahil sa init, ang water ay nagiging steam. Next, yung steam ay dumadaan sa turbine habang umiikot ang turbine dahil sa pressure ng steam. Nakakagawa ito ng mechanical energy. Connected ang turbine sa generator at ang generator naman ang nagpo-produce ng electricity. Pagkatapos, ang electricity ay dumadaan sa transformer para ma-adjust ang voltage bago to ipadala sa grid o sa mga consumers. Makikita rin dito ang condenser at feed water system. Ang purpose nito ay i-cool down ang steam para maging water ulit at maibalik sa boiler. Ibig sabihin, umiikot lang ang process kaya mas efficient ang system. Lastly, meron ding flue gas treatment. Dito, nililinis ang usok gamit ang dust collector at stack para mabawasan ang harmful pollutants bago ilabas sa atmosphere. In summary, ang biomass power plant ay gumagamit ng organic waste materials para makagawa ng renewable energy habang nire-reduce din ang agricultural waste at environmental pollution. This slide is efficiency of biomass. Dito, malalaman natin yung efficient kung paano nga ba natin masusulit ang biomass bilang source of energy. The first one is biomass used for traditional uses like heating homes and cooking food may be considered an inefficient use of resources. So, yung point dito, kapag ang biomass ay ginagamit lang sa mga traditional na paraan,
gaya ng simpleng pagluluto o pagpainit sa bahay, masasabi nating inefficient ito. So bakit? Kasi kapag sinunog natin ito ng direkta sa mga open fire o lumang kalan, maraming heat energy ang nag-escape lamang sa hangin. Kumbaga, mas marami ang nasasayang na resources kaysa sa aktual na pakinabang na nakukuha natin. For biomass to be highly efficient, it can be used alongside other form of energy production, known as co-firing. So, ngayon, para maging highly efficient naman ang biomass, kailangan itong gamitin sa paraan na tinatawag na co-firing. Sa process na ito, pinagsasama ang biomass sa iba pang fuel. Sa loob ng power plants, sa ganitong setup, mas na-utilize natin ng maayos ang energy content ng biomass at nakakatulong pa tayo sa mapababa ang carbon emission ng mga planta. Masulit ang bawat piraso ng resources na ginagamit natin. Sustainability. So, pag-uusapan naman natin ang pagiging sustainable ng biomass. Hanggang kailan nga ba natin ito maaasahan at ano ang limitasyon nito? Biomass energy is sustainable for the future. However, it cannot be solely relied upon to meet the entire planet energy needs. So, ang point po dito, bagamat ang biomass ay sustainable o pwedeng-pwede nating gamitin sa mahabang panahon, hindi natin ito pwedeng gawing solong source ng energy para sa buong mundo. Bakit kasi limited ang resources natin tulad ng lupa at pananim? Kung dito lang tayo aasa sa lahat, baka maubos ang space natin para sa pagkain o kagubatan. Kumbaga, malaking tulong siya pero hindi natin kayang buhatin ang buong mundo ng mag-isa. It must be used with other renewable energy resources to provide energy in the power grid. Kaya naman, ang strategy dapat ay diversification. Kailangan nating isama ang biomass sa iba pang renewable sources gaya ng solar, wind o hydro para makabuo ng isang matatag na power grid. Sa madaling salita, team up ang kailangang gawin. Kapag pinagsama-sama natin sila, mas masisiguro nating tuloy-tuloy at malinis ang supply ng kuryente na nakakarating sa mga bahay at industriya. So, sa madaling salita, ang part ng biomass ay isang solusyon para sa ating sustainable biomass as a good energy source. So, ngayon, bakit nga ba natin itinuturing na good energy source ang biomass? Then, tignan natin ang epekto nito sa ating environment, lalo na pagdating sa carbon footprint. Biomass does release carbon dioxide, but since it contains energy from the sun, it's more carbon neutral. So, naglalabas din naman ng CO2 or carbon dioxide ang biomass kapag sinusunog. Pero ang kaibahan nito sa iba, it is considered a carbon neutral. So bakit kasi yung carbon na nilalabas nito ngayon ay yung parehong carbon na inaabsorb ng mga halaman mula sa araw at hangin habang lumalaki sila? Kumbaga, parang binalik lang niya yung kinuha niya, kaya balance lang ang cycle. Hindi ito katulad ng ibang fuels na nagdadagdag ng bagong carbon sa atmosphere. So, safe siya. It reduces greenhouse gases that cause global warming and climate change, while fossil fuel carbon increases the greenhouse effect. Dahil sa carbon cycle,
na binanggit ko, nakakatulong ang biomass na mabawasan ang greenhouse gases na sanhi ng global warming. Kung ikukumpara natin ang fossil fuel tulad ng uling o langis, ang carbon mula doon ay nakabaon sa ilalim ng lupa sa loob ng milyong-milyong taon. Kapag sinunog natin ang fossil fuel, naglalabas tayo ng extra carbon na nagpapalala ng greenhouse effect. Sa biomass, mas kontrolado natin ang emission kaya mas friendly ito sa climate. Fossil fuel make the planet unclean, while biomass cleans the environment, making it a much better energy source. Gaya ng alam natin, ang fossil fuel ay nag-iiwan ng maraming pollution at toxin na nagpapadumi sa ating hangin at kapaligiran. Pero ang biomass, sa halip na maging basura lang na namumulok at naglalabas ng methane, ay ginagawa nating kuryente. Sa madaling salita, nililinis nito ang environment dahil nababawasan natin ang dumi sa paligid habang nakakakuha tayo ng pakinabang. It's a win solution para sa ating kalikasan. Biomass is easily accessible from multiple sources such as agriculture, forests, fisheries, and waste. Ang isa pang advantage ng biomass ay ang pagiging easily accessible. Hindi natin kailangan mag-drill ng sobrang lalim sa ilalim ng dagat o mag-import mula sa malalayang bansa dahil napapalibutan tayo ng mga source nito, gaya ng mga tira-tirang pananim sa agriculture, mga sanga sa kagubatan, dumi mula sa fishery, at maging ang ating pang-araw-araw na basura. Dahil abundant o marami ang source, masisiguro nating laging may supply na magagamit. How biomass convert to electricity? So, dito, ipapakita yung process kung paano natin nakukuha yung energy mula sa biomass. Direct combustion. Burn directly to heat buildings, water, industrial process, and steam turbine. So, ang direct combustion, ang pinakasimpleng dahilan kung paano sinusunog ng direkta ang biomass. Ang init na nililikha nito ay ginagamit para sa mga industrial processes o para magpainit ng tubig. Kapag uminit ang tubig, gagawa ito ng steam na siyang nagpapaikot sa ating mga turbines para makaubuo tayo ng kuryente. Transesterification. Convert vegetable oil, animal fats, and greases into biodiesel making fatty acid methyl ester. So, ang transesterification, ang mga vegetable oil o fats na nagmula sa mga hayop or mga ginagamit natin sa pamagitan ng chemical process na ito, nakakagawa tayo ng biodiesel o yung tinatawag nating FAME. Ito ang biodiesel na pwedeng gamitin bilang panggatong sa mga makina o generators natin. So, dito tayo sa gasification. Involves heating organic materials to 400 to 1,700 Fahrenheit with injection of free oxygen and steam to produce synthetic gas or syngas. So, yung proseso ng gasification ay niluluto o pinapainitan natin ang biomass sa sobrang taas na temperature na umaabot ng 400 hanggang 1,700 degrees Fahrenheit. Nilalagyan din ito ng steam at saktong dami ng oxygen. So, yung resulta nito ay
hindi apoy kung hindi ibang klase ng gas na tinatawag natin syngas o synthetic gas. Itong gas na ito ang gagamitin natin para magpaandar ng turbine para makabuo ng kuryente. Pyrolysis involves heating organic materials to 800 to 900 degrees Fahrenheit without the oxygen. So, dito naman sa pyrolysis, pinapainitan din ang biomass sa 800 hanggang 900 degrees Fahrenheit, pero sa pinakamalaki kaibahan nito ay walang oxygen na kasama sa process. Dahil walang oxygen, hindi nag-aapoy ang biomass. Sa halip ay nagbabago ang chemical structure nito para maging bio-oil, charcoal, o gas. Kumbaga, parang dry heating ito. Naghihiwa-hiwalay sa mga components ng biomass para maging fuels. Sa madaling salita, ang gasification at pyrolysis ay ang advanced na paraan para gawing gas o liquid fuel ang biomass bago ito maging kuryente. Can manure be used as a biomass? Pwedeng gamitin ang manure o dumi ng hayop bilang biomass dahil ito ay isang organic material na kayang gawing source of renewable energy. Ang manure ay maaaring i-convert into biomass energy sa pamamagitan ng thermochemical, biological, at on-site conversion processes. Sa thermochemical process, gumagamit ng mataas na init upang gawing heat, gas, o fuel ang manure sa pamamagitan ng combustion, gasification, o pyrolysis. Sa biological process naman, gumagamit ng bacteria upang mabulok ang manure sa loob ng biogas digester at makagawa ng biogas na may methane na maaaring gamitin sa pagluluto, pag-generate ng electricity, o iba pang farm operations. Sa on-site conversion process naman, direktang kino-convert ang manure sa mismong farm o lugar kung saan ito nanggagaling upang magamit agad ang energy na nalilikha. Gayunpaman, kahit posible itong gawing biomass, may mga hamon pa rin sa paggamit nito. Isa sa pangunahing problema ay ang kakulangan ng demand para sa init o energy na nalilikha mula sa manure biomass systems, lalo na kung walang malapit na biomass boiler o consumer na gagamit ito. Bukod dito, kung mababa ang presyo ng conventional fuels o heat sources, maaaring hindi maging practical o profitable ang paggamit ng manure bilang biomass dahil sa gastos sa pag-collect, pag-process at pag-transport, pati na rin yung maintenance ng kagamitan. Kaya kahit environment friendly at nakakatulong ito sa waste reduction at renewable energy production, hindi laging nag-add up ang economics ng manure biomass systems. How is charcoal made from biomass? Ang charcoal na galing sa biomass ay ginagawa sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na pyrolysis. Ang pyrolysis, katulad na nabanggit ng previous reporter, ay isang process kung saan ang biomass materials tulad ng kahoy, tuyong dahon, agricultural waste, at iba pang plant materials ay pinapainit sa limitadong supply ng oxygen upang maging charcoal. Hindi tulad ng ordinaryong pagsusunog, ang layunin ng pyrolysis ay hindi tuluyang sunugin ang biomass hanggang maging abo, kundi alisin lamang yung moisture, yung gases, pati na rin yung ibang volatile substances nito upang maiwan ang carbon-rich material na tinatawag na charcoal. Dahil dito, mas mataas ang energy content ng charcoal kumpara sa ordinaryong biomass. Kaya, mas ginagamit ito bilang fuel sa pagluluto, pagpapainit, at maging sa ibang industrial applications. Sa paggawa ng charcoal, unang kinokolekta ang biomass materials at iniipon o hinahayaang maging isang malaking mound o bunton. Maaaring gumamit ng kahoy, coconut shells, rice husk, o iba pang plant-based materials depende sa available resources sa lugar. Kapag maayos ang nakaayos ang biomass, ito ay tinatakpan gamit ang mga tuyong halaman, dahon, lupa o putik. Ang purpose ng pagtatakip ay para makontrol ang dami ng oxygen na pumapasok sa loob ng mound. Mahalaga ito dahil kahit sobrang dami ng oxygen, tuluyang masusunog ang biomass at magiging abo lamang ito sa halip na charcoal.
kaya sa pyrolysis, controlled burning ang nangyayari. Pagkatapos matakpan ng moon, nagiiwan ng maliit na opening o aperture kung saan sisimulan ang apoy. Kapag nagsimula ng magliyab sa loob, bahagyang tinatakpan din ang opening upang limitahan ang pagpasok ng hangin. Sa loob ng mound, dahan-dahang umiinit ang biomass at nagsisimula ang thermal decomposition o pagkasira ng organic materials dahil sa init. Habang tumatagal, nawawala ang tubig at iba pang chemical compounds mula sa biomass at ang natitira ay ang mostly carbon na siyang bumubuo ng charcoal. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang araw depende sa laki ng mound at dami ng biomass na ginagamit. Habang nangyayari ito, kailangan bantayan ng apoy upang hindi ito lumakas ng sobra at maging dahilan ng complete combustion. Pagkatapos ng ilang araw, hinahayaang lumamig ang mound bago buksan upang maiwasan ang muling pagliyab ng charcoal. Kapag na-expose agad sa oxygen, kapag malamig na, saka lamang kinukuha ang charcoal mula sa loob. Ang nabuong charcoal ay mas magaan, mas madaling sindan o sindihan at mas mataas ang heat energy kumpara sa original biomass. Dahil dito, naging mahalagang fuel source ito lalo na sa mga rural areas at industries na nangangailangan ng mura at efficient na panggatong. Largest biomass power station. The first one is the Iron Bridge Power Station with 740 megawatts. Dati itong coal-fired power plant pero kalaunan ay kino-convert upang gumamit ng biomass bilang pangunahing fuel source. Ang biomass na ginagamit dito ay kadalasang wood pellets o compressed wood materials na nanggagaling sa renewable sources. Mahalaga ang planta na ito dahil ipinapakita nito kung paano maaaring convert ang dating coal plants into cleaner energy systems. Nakakatulong ito sa pagbawas ng greenhouse gases emissions kumpara sa traditional coal power plants. Bukod dito, sinusuportahan din ito ng paggamit ng renewable energy sa United Kingdom upang mabawasan ang dependence sa fossil fuels. The second one is the Alholmenscroft Power Plant with 265 megawatts. Itong planta naman na ito ay gumagamit ng biomass fuels tulad ng wood residues, bark, peat at iba pang forestry waste na karaniwang available sa Finland dahil maraming forest resources sa bansa. Ang energy na ninilikha rito ay ginagamit hindi lamang para sa electricity kundi pati sa district heating system o pagpapainit ng mga gusali at kabahayan. Dahil combined heat and power plant ito, mas efficient ang paggamit ito ng energy dahil parehong electricity at heat ang napapakinabangan. Ang planta ay magandang halimbawa ng sustainable energy production dahil ginagamit nito ang waste materials mula sa forestry industry sa halip na itapon lamang ang mga ito. The third one is a Topila power plant with 210 megawatts. Gumagamit ito ng peat at wood-based biomass bilang pangunahing fuel. Tulad ng ibang biomass plants, sinusunog ang biomass upang makagawa ng steam na nagpapatakbo sa turbines para makagawa ng electricity. Mahalaga rin ang planta nito sa district heating ng lungsod ng Oulu. Kaya nakakatulong ito sa pagpapanatili ng init lalo na sa malamig na klima ng Finland. Ang paggamit ng biomass sa planta ay nakakatulong upang mabawasan ang paggamit ng coal at iba pang fossil fuels. Dahil dito nakakatulong ang Topila Power Plant sa environmental sustainability at renewable energy development ng Finland. And the last one is the Polaniec Power Plant with 205 megawatts. Gumagamit ito ng agricultural residues, wood chips at iba pang biomass materials bilang fuel source. Isa sa mga layunin ng planta nito ay mabawasan ang carbon emissions at makatulong sa pagtransition ng Poland mula sa coal dependency patungo sa cleaner energy sources. Ang biomass unit nito ay tinatawag ding green unit dahil nakatuon ito sa renewable energy generation. Bukod sa electricity production, nakakatulong din ito sa mas efficient na paggamit ng agricultural at forestry waste materials sa pamamagitan ng biomass technology na ipapakita ng planta kung paano maaaring pagsamahin ang malaking power generation at environmental protection. Biofuel Principle. Ang principle ng biofuel ay nakabase sa paggawa ng liquid fuel mula sa biomass materials tulad ng trees,
agricultural waste, crops at grasses, ang biofuel tinuturing na renewable energy source dahil ito ay nanggagaling sa replenishable carbon sources o mga materyales na maaaring palitan at palaguin muli, lalo na yung mga halaman. Hindi tulad ng fossil fuels, gaya ng coal at petroleum na inaabot ng milyon-milyong taon bago mabuo. Ang biofuels ay maaaring patuloy na mag-produce sa pamamagitan ng pagtatanim at pagproseso ng biomass resources. Dahil dito, nakikita ang biofuel bilang isang mas sustainable at environment-friendly na alternative sa conventional fuels. Sa paggawa ng biofuel, ginagamit ang iba't ibang biomass materials depende sa uri ng fuel na gustong gawin. Halimbawa, ang mga crops tulad ng corn at sugarcane ay ginagamit para gumawa ng ethanol, habang ang soybeans at vegetable oils naman ay ginagamit para sa biodiesel production. Maaari rin gamitin ang agricultural waste, wood materials at grasses upang makagawa ng biofuel sa pamamagitan ng iba't ibang chemical at biological processes. Isa sa mga madalas gamitin na halaman para dito ay ang mga switchgrass dahil mabilis itong tumubo, matibay kahit sa iba't ibang klima, at hindi nangangailangan ng masyadong maintenance. Ang soybeans naman ay popular dahil mataas ang oil content nito na suitable para sa biodiesel generation. Isa sa pinakamahalagang advantages ng biofuel ay yung mas mababang harmful emissions nito kumpara sa fossil fuels. Kapag ginagamit o sinusunog ang biofuel, mas kaunti ang nilalabas itong carbon monoxide at sulfur, kaya nakakatulong ito sa pagbabawas ng air pollution. Bukod dito, nakakatulong din ang biofuel sa pagbawas ng greenhouse gas emissions. Habang lumalaki ang mga halaman na ginagamit sa paggawa ng biofuel, sumusipsip sila ng carbon dioxide mula sa atmosphere sa pamamagitan ng photosynthesis. Kaya kahit may inilalabas pa rin carbon dioxide, kapag ginagamit ang biofuel, nagbabalance ito ng carbon na inaabsorb ng mga halaman habang sila ay tumutubo. Dahil dito, mas environment-friendly ang biofuel compared sa fossil fuel na nagdadagdag ng malaking amount ng stored carbon sa atmosphere. Mahalaga rin ang biofuel pagdating sa energy security dahil maaaring mag-produce ng biofuel gamit ang local crops at agricultural resources. Nababawasan ang dependence ng isang bansa sa imported oil at fossil fuels. Nakakatulong ito upang magkaroon ng mas stable at secure na energy supply. Bukod dito, sa energy benefits, nagbibigay rin ito ng additional income at opportunities sa agriculture sector dahil mas maraming crops ang maaaring itanim para sa energy production. Sa ilang bansa, malaking bahagi ng farming industry ang nakatuon sa pagtatanim ng crops para sa biofuel generation. Gayunpaman, mayroon ding ilang challenges sa paggamit ng biofuels. Isa rito ang malaking area ng lupa na kailangan para sa pagtatanim ng biofuel crops. Kapag masyadong maraming agricultural land ang ginagamit para sa fuel production, maaaring maapektuhan ang food supply. Mayroon ding gastos sa processing at transportation ng biomass materials bago ito maging fuel. Kaya mahalagang magkaroon ng tamang balance sa pagitan ng food production at energy production upang maging sustainable ang paggamit ng biofuels.